Pag malakas ang ugong ng kotse ninyo, especially pag kayo ay tumatakbo sa isang smooth na asphalt, pwedeng nagbabibrate yung isang side ng inyong gulong, or pwedeng kusang lumiliko ang inyong sasakyan, pwedeng may problema na kayo sa inyong wheel bearing. Kaya pag may problema tayo dito, as much as possible or as soon as possible, ipa-repair natin kaagad dahil delikado yan mga paps, no? Pwedeng mag-stock up yung ating gulong, pwedeng kumalas yung ating gulong, at ang worst dyan, mapagastos pa tayo ng mas malaki. Hello mga paps, I'm Kuya Shane, at yun, meron na naman tayong na-receive na question. I think pangalawang tanong na yata ito, pangalawang vlog ko na yata ito, no? At ito ay may kinalaman sa wheel bearing. At yun nga daw, nakaka-experience daw siya ng malakas na ugong, especially pag siya ay tumatakbo sa aspalto. Pero pag nasa cement road naman daw, wala. Actually, sa cement road, minsan hindi mo talaga mapapansin to except talagang smooth yung cement road, ano. Pero sa asphalt, mapapansin nyo talaga to, na pag tumatakbo kayo ng mabilis, like for example, mga 60 to 80 kph, napapansin nyo talaga na malakas yung ugong ng inyong sasakyan, ano? Para kayo naka-muffler. Yan yung parang mapapansin nyo dyan. At ang worst dyan, pwedeng nagbabibrate yung side kung saan may problema. Okay? Ang pinaka-worst dyan ay yung kusang lumiliko. Pag sa harap, may mga pagkakataon, pag talagang worn out na yung inyong wheel bearing, kusa siyang lumiliko. Okay? So, ang suggestion ko sa inyo, kung mai-experience nyo yan mga paps, no, ipa-repair nyo kagad. So, yun, paano natin mako-confirm? So, yun, for example, malakas nga yung ugong ng inyong sasakyan, ano? Ang pinakamagandang gagawin nyo dyan, kung gusto nyo muna i-confirm kung talagang wheel bearing yung problema, is iangat nyo yung gulong kung saan sa tingin niyo may problema. Okay? So, dapat ma-determine nyo muna kung saang side. Kasi minsan, pwedeng nasa driver side, nasa passenger side, nasa harap, o nasa likod. Yun, dapat ma-determine nyo muna. So now, pag na-determine nyo na, yun yung iangat ninyo. Then, try ninyo siyang i-twist side to side. Okay? Pag napapansin ninyo na kumakalog, ayan na, posibleng may problema yan. And yun, pag iniikot ninyo, okay? So, ang gagawin ba, pag sa harap, kailangan yung i-neutral. Okay, kung sa likod naman, kailangan yung iangat yung handbrake. So make sure lang na may kalso yung inyong sasakyan para hindi tumakbo. So ang gagawin diyan, try niyo siyang iikot. Then pag may naririnig kayo na parang grinding sounds, okay? Yung parang nag-grind, mahina lang 'yon. Pag inikot niyo nang mabilis yung inyong gulong at may grinding sounds, yan na. Posibleng may problema na nga kayo sa wheel bearing, ano? So ang suggestion ko sa inyo diyan, as much as possible, syempre original dapat yung ilagay ninyo. O, lalo na kung private use naman yan, kasi matagal naman bago masira yan. Pero pwedeng napapabilis kasi yung pagkasira ng ating wheel bearing. Number 1 dyan, pag laging loaded yung ating sasakyan. Number 2, pag nag-over modified tayo ng ating gulong. Yan, yung halimbawa masyado nating nilakihan, or yung ating rim, no, yung sobrang laki ng rim, ang nipis ng gulong, pwedeng ma-stress out din yan, o lumapad masyado. Pwede rin naman pag laging nalulubak tayo ng matindi o malubak yung kalsadang dinadaanan natin, at pag tayo ay nabaha ng matindi, no, umabot yung baha doon sa bearing natin at nalunod yung bearing natin, pwedeng magka-problema yan. So yun mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards wheel bearing, no. Ako personally, na-experience ko na yun way back din isa sa mga napansin ko dyan, yung sa akin kasi, yung isang side. Tapos pag nag-highway driving ako, di ba, highway driving, may vibration. Then pag nililiko ko ng konti, nawawala. Yan. So yun na yun, no. May pag-atas kusang lumiliko yung sasakyan ko. Meron din ako na-experience yan before. Pag nasa highway driving asphalt, ang lakas ng ugong. Para ako naka-muffler. Yun yung napansin ko talaga, no? At yun nga, to diagnose it is yun. Kailangan mong iangat. So kung okay yung budget, kung medyo goods yung budget, no? Pwede yung pagsabayin. Kumbaga, each side, no? Kung okay yung budget ninyo. Just careful lang, kung may ABS yung inyong wheel bearing.
make sure lang na may ABS yung bibili yung wheel bearing. Kasi pag ang nilagay ninyo ay ordinary bearing, iilaw yung ABS dyan sa inyong dashboard at hindi yun mawawala hanggat hindi nyo pinapalitan yung wheel bearing. Sadly, pag ang bearing ay nilagay na, pag tinanggal mo yan, sira na, hindi mo na pwedeng ibalik sa tindahan yan. Kaya kung sakali magpapalit kayo niyan, siguraduhin ninyong tama yung wheel bearing. Kasi ito may mga fake din talaga na wheel bearing, sadly, no? So, sana hindi kayo makabili niyan. Or meron din namang sasakyan na mayroong ABS at meron non-ABS. So, sana ma-check nyo muna kung ano yung tamang bearing, no? Kasi yung nga, pag wala, iilaw yan, no? At yun, kung sakali man, ito pala, normally ang wheel bearing, kung sa normal use, hindi naman masyadong loaded, hindi kayo masyadong nalulubak, aabot yan up to 100,000 kilometers. Actually, may kotse ako na I think nasa 200,000 kilometers, isang side pa lang yung napalitan. Pero may kotse rin naman kasi, like yung Mitsubishi Mirage ko, yun, hindi umabot ng 100,000, talaga napalitan yung lahat ng wheel bearing. So minsan weak spot din yan ng isang sasakyan. Kaya check nyo na lang din kung ano yung better sa inyo, no? So siguro isang tips ko na rin dyan, kung sakali man, minsan mas mura talaga sa online. And kung mataas yung standard ninyo, bili na lang kayo, mag-stock na kayo. Kung halimbawa, tingin nyo 100,000 kilometers ng sasakyan ninyo, bili nyo na, itabi nyo na, para kung sakaling may masiraan man kayo, papalitan nyo na lang, 'di ba? So sadly, yung mga wheel bearing na yan, kailangan siyang i-press. So aside do sa gastos nung pagre-repair, kailangan pang bayaran yung press in, press out niyan. So depende sa shop, usually mga 200 to 500 pesos per bearing yan. So, syempre, yung labor pa nung pagre-repair, merong mga madali na tanggalin, meron naman talaga yung halos marami kang babaklasin. So, depende talaga do sa sistema nung wheel bearing, Pero, as much as possible, pag naramdaman na ninyo na malakas yung ugong, okay? Yun pala, by the way, minsan hindi wheel bearing ang issue, pag may ugong din, Pwede ring may problema rin kayo sa gulong, like may bukol yung inyong gulong. Ako dati, naano na rin ako niyan dami ko nang pinalitan. Kumbaga, dami ko, parang lesson learned na lang din. Dami ko nang pinalitan, dami ko nang chinek. Yun pala, ang ending, yung gulong pala ang problema. Kaya pala umuugong. Yung gulong pala, may bukol pala. So, or parang I think nagbabibrate yan. Nagbabibrate yung manubela ko nun. Yung pala, yung gulong ko, kahit medyo bago pa siya kung tutusin, yun pala yung nagiging cause ng pag-vibrate ng manubela ko. Kala ko wheel bearing. So, replace ako wheel bearing. Actually, okay pa dapat yung mga wheel bearing ko na. Pero sige, ni-replace ko na kasi alam ko naman na nasa 80,000 kilometers na yun. Pero hindi pa nasolusyonan. Chinek ko yung mga tie rod, yung lower arm, yung shock. Ang ending, yung gulong ko pala yung problema. So, na-determine ko lang nung pinagpalit ko na yung gulong ko from harap sa likod. Okay? So, yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards wheel bearing. Sana safe kayo sa inyong pagdadrive sa kalsada. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.